Welcome to Classico, where coffee meets your happy place. Morong, isa sa mga bayan sa Rizal na sentro ng edukasyon. At dito rin natin matagpuan, Classico Cafe. Hi and welcome back to our advocacy channel. This is Just Start. Meet Mark Aquino, a hardworking former working student who turned his dream into reality. Hello guys, this is Mark, the owner of Classico Coffee. Welcome to Classico. Back in his college days, nagsimulang mangarap si Mark na magkaroon ng sariling coffee shop, hindi lang for delicious and affordable food, but also a welcoming spot for students. Today, that dream lives on through his Classico, a cafe especially for students located in Morong, Rizal. Let's start into the story behind the name Classico at ano ang naging inspirasyon ni Mark for his coffee shop. Actually, ang Classico po, nagsimula lang nitong March 2025. Nagsimula ang Classico way back when I was still studying po. Kasi meron po akong kaklase na in-invite ako na magkape. Pero nung time kasi na yun, wala po talaga akong pera. Pero dahil sa nahiya po ako, hindi ko po masabi sa kanya. Nung napunta na kami sa coffee shop, nilibre niya kami ng kape, at the same time, pati yung pamasahe. And then, na-amaze po ako dun sa place na yun. Kaya naisip ko sa sarili ko na someday magkakaroon din ako ng kapihan kahit maliit lang. Classico is derived from the words kaklasiko. So, basically, ang Classico po talaga is para sa mga estudyante, sa mga dreamers, at sa mga nangangarap at lumalaban sa mga pangarap nila. I was a drafting student. So, medyo mahal yung mga gamit namin. Kaya, nag-isip ako kung paano ako makakatulong sa parents ko. So, nung nag-aaral pa ako as a scholar nung school na yon, I decided to look for a job. And then, luckily, nakapag-apply ako sa isang fast food chain and natanggap po ako doon as a contractual. Pero during that time, since that's my first job, medyo nahihirapan ako. While also, kasi nag-aaral din po ako at the same time, nagtatrabaho. So, halos mag-quit na ako noon. And then I was actually, medyo nakakatawa nga po kasi because my manager gave me only 1 week para improve yung trabaho ko. Or else, mawawalan ako ng trabaho. So, pinagigiyan ko po. Kasi ayoko rin po mawalan ng job. Kasi yun nga po, nakakatulong siya sa akin habang nag-aaral ako. So, inaral ko po talaga, nagpursige po talaga ako hanggang sa hindi na po nila ako tinanggal dun sa trabaho ko. Fast forward, after 6 months, they asked me na maging scholar din ng food chain na yon. And sobrang saya ko po kasi nung kinuha nila akong scholar, sila na po yung nagpaaral sa akin hanggang makagraduate ako. And then, right after I graduated, dun na po ako nabigyan ng other opportunity. Nagtrabaho rin po ako sa mga BPO companies until such time na mag-decide ako na mag-work from home na lang. And then, nung nag-work from home ako during pandemic, nagsa-side hustle na rin po ako noon. Nagtitinda ako ng mga sapatos online, kung ano-ano po mga business na rin yung pinasok ko. Karamihan doon nalugi, yung iba doon binaha. So medyo sobrang hirap po in my case kasi syempre yung pong mga kinikita ko doon lang po napupunta. And then until such time na I decided to work from home, nakahanap po ako ng isang employer na nakatulong sa akin para yung mga gusto kong marating sa buhay ko, yung mga pangarap ko sa buhay ko makuha ko po. And then yung pinapangarap kong coffee shop, which is yung Classico, doon na po siya nag-start. Kaya, ayun po. Yun po yung naging journey ko. Kaya po ako nakapagpatayo ng Classico. Nung nag-online selling po ako ng sapatos, nag-boom siya. So, naging maganda yung kitaan. So, I decided to look for a place na pwede ako maglagay ng physical store. And then, nakita ko nga tong place na to sa Namay na may potential na pwedeng gawing shoe shop. And then sabi ko sa kapatid ko, antayin niya na umalis yung nakaupa doon. At pag nakaalis yun, kukontakin ko agad yung may-ari para kami yung pumalit. So, nung naging open na siya, doon nga kami nag-decide na pumwesto dito. So, dati shoe shop siya.
And then, eventually, ginawa ko na siyang classico coffee shop. Yun po yung, yung naging tulay. Kaya po nakita ko tong place na to. Actually, marami kaming best-selling products. Pero ang pinakamabili po sa amin talaga is yung matcha iced coffee or matcha iced latte po. Kasi may touch siya ng matcha, at the same time, meron siyang tapang ng kape. And then, yung dark chocolate cookie crumble po. Ito naman, frap po ito, na may mga ingredients po on top, chocolate flavor, kaya gustong-gusto ng mga estudyante. And sobrang sarap na sarap sila doon. And then, sa Classicos naman po, ito po yung Biscoff Latte po. Isa po yan sa pinakang masarap na latte namin. And sa mga pagkain naman po, meron kaming fries, may flavors na barbecue and cheese. Meron din po kaming pizza. Yung pizza namin, dinadayo pa yan dito kasi affordable lang siya pero hindi po tinipid sa ingredients saka hindi tinipid sa lasa. Kami lang po yung meron dito nung siomai po. Japanese siomai and pork siomai. Kami lang po yung meron dito sa Morong na ganong klase ng siomai. Malalaki siya pero masarap siya, malinamnam. Kaya saka mura, very affordable kaya gustong-gusto ng mga estudyante. And then yung recently nag-launch kami ng donuts na talagang kinagat din ng mga students kasi bukod sa affordable siya, very tasty din po kasi chocolate flavor. Meron pa kami mga ibang flavor na ilalabas pero right now we're testing muna yung chocolate and so far naman okay naman yung reception ng mga customers po. Take a closer look kung paano ang support ang nakukuha ni Mark in turning his dream and managing a coffee shop into a reality. Sobrang napaka-importante po ng family support. Actually, without them, I cannot make Classico alone. So I'm very thankful with them, especially sa kapatid kong si Alvin. Kasi dalawa kami nagma-manage ng business. Siya sa managing task, inventory, and stocks. Ako naman sa marketing at the same time sa iba pang mga pangangailangan ng store namin. Running a cafe comes with its challenges. Mark will share to us the obstacles Classico face along the way. Naku, sobrang challenging po ng pag-manage ng isang restaurant, coffee shop, or kahit na naman pong food business. Number one dyan is of course yung pag-manage po ng mga finances. Kasi kailangan talaga alam mo yung kung mag-o-offer ka ng affordable products, kailangan alam mo kung magkano yung mga ingredients na ginagamit mo para hindi ka rin po malugi. Para magamit mo pa siya sa mga iba mong pagbabayaran like kuryente, tubig, salaries, at renta po ng space nyo, ng business nyo. Second is yung inventory and supplies. Pagdating sa supplies kasi hindi sa lahat ng pagkakataon, merong yung supplier mo, meron ng product na gusto mo. So may mga times na hindi siya available. So you have to have a plan B or meron ka dapat na second supplier na pwede mong pagkuhan. And then also tumataas din yung presyo ng mga ingredients o yung products. Kaya kailangan din mag-adjust. Another thing is yung pag-hire ng mga tao, saka yung pag-retain ng mga staff. Ito yung isa sa pinakamahirap kasi finding a team member that has the same care dun sa business mo is really hard talaga. Kaya hanggat maaari, you have to make sure na pag nag-hire ka ng tao, from interview up to training and up to the operation, kailangan talaga nakatutok ka. Or else, mawawala sila sa'yo. And then, last but not the least, marketing burnout. Sobrang hirap kasi nowadays, ang mga business kasi ngayon, ang trend na is kailangan visible ka sa social media. No, napakahirap, especially kung starting business ka pa lang na halos lahat ikaw ang gumagawa. Kasi kailangan mo mag-create ng mga contents na magiging engaging sa mga taong manunood sa'yo. At ang paggawa ng content ay sobrang hirap, lalo na kung araw-araw mo siyang gagawin. Nakaka-exhaust po talaga. Sa katulad namin na nag-i-start pa lang, medyo mahirap sa amin na magpondo sa marketing. So that's why kami ngayon, we're actually relying sa organic na marketing po. Like, creating content, serving good service sa mga customers namin, and making sure na consistent yung lasa ng products na ino-offer namin. And making sure na yung mga customer talaga babalik po sa amin. So, we're very lucky kasi medyo malapit po kami sa eskwelahan, kaya nakakatulong siya. We'll also hear Mark's exciting plans for his coffee shop.
at kung paano niya nakikita ang pagpapalago ng kanyang negosyo in the years to come. Future plans, sa ngayon meron pa lang kaming 2 branch po. Meron kami sa Tanay at ito nga po sa Morong. Of course, dumami pa yung Classico. Makapagtayo pa kami sa ibang areas po ng Rizal. And hopefully in the future, kung pwede na kami makapag-franchise para po mas dumami pa po yung Classico. And then also, we're thinking of having a pop-up cart na pwedeng dalhin namin sa mga events. Mas malawak pa po yung range namin. Hindi lang po na sa physical store, kundi sa mga ibang places po. Like sa mga malls, sa mga parties, events, lagay din po kami ng Classico. Mark Aquino's journey is proof that dreams, no matter how big, start with small moments. Thank you for watching. We hope you enjoyed the story and found some inspiration. Thank you to Mark Aquino and to Classico family as well. Hello classmate, I'm inviting you here at Classico. Open kami from Monday to Friday at 10 a.m. to 8 p.m. and Saturday and Sunday naman 2 p.m. to 10 p.m. You can also follow our social media platforms, TikTok, Instagram, and Facebook at Classico Coffee. Classico, maraming salamat. God bless classmate. See ya! If you've got a story you want to see next, don't hesitate to drop us a message. Don't forget to share, like, and subscribe to Just Start Media channels on YouTube, Facebook, Instagram, and TikTok so you never miss an episode. At malay nyo, ang inyong business story naman ang susunod nating i-feature dito lang sa Just Start.